May palitan umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatanda ang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Zaldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Tino at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong Makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ang Malacanang, walang katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo na mula raw sa mga nais magpatalsik sa kanya. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.